Unang beses silang nagkatagpo sa silid ng isang hotel, isang pangyayari na kanyang pinagsisisihan. Ikalawa ay nang kamuntik na siyang tumalon sa isang mataas na gusali. Si Elaine Santillano ay isang dalaga, maganda at matalino. Bukod roon, malapit na rin itong ikasal sa BF nitong si Chris Alfonso. Sinurpresa niya ito sa beach house nito nang umuwi siya galing Singapore ng umagang iyon dahil sa isang business trip. Ngunit siya ang nasurpresa. Naabutan kasi niya na may candlelight sa mesa nito at mukhang noong isang gabi lamang ginamit. Naroon pa ang mga pinagkainan at wine glasses. Kinabahan siya nang makarinig ng halinghingan sa swimming pool. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang hawiin niya ang floor-to-ceiling curtain na nagsisilbing dingding patungo sa labas. Tahimik niyang tinalikuran ng mga ito at habang palabas, sunod-sunod ang pag-agos ng kanyang luha. Isang pangyayari na nagbigay sa kanya ng dahilan para tapusin ang sariling buhay. Pero dahil sa isang lalaki ay maliligtas siya sa tiyak na kamatayan. Makikilala niya si Maximus, ang lalaking sasagip sa kanya, at ang akalang simpleng binata ay hindi pala. Ang lalaking ito ang CEO ng building na sana'y tatalunan niya upang kitilin ang sariling buhay. Makilala din kaya ni Elaine na ang lalaking ito rin ang nakasiping niya ng gabing lasing na lasing siya? Paano kaya siya matutulungan ng binata sa lahat ng problema niya? Idagdag pa na buntis si Elaine at itong binata ang ama. Ano ba? Bulalas ni Elaine nang may makabangga ang isang lalaki. Nahulog ang wallet nito at isang hotel number sa banta niya. Ngunit hindi niya natinignan ang mukha nito at tuloy-tuloy nang humakbang paalis ron. Ngunit hindi napansin ng dalaga na sinundan siya ng tingin ng lalaki hanggang madako si Elaine sa reception area ng lugar. Pwede bang pumunta sa rooftop ng hotel na ito? Walang alinlangan niyang sabi. Kita niya ang pagtitig ng babaeng tinanong niya sa kasama rin itong receptionist din. Animoy nagtataka dahil sa kanyang sinabi. Naka-check-in na po ba kayo? Yeah. Pagsisinungaling niya. Room number please. Room 057. Agad niyang sagot rito. Sige po, pwede na kayong dumiretso. Napansin pa niya ang pagkibit-balikat ng isa sa mga kasama nito. Ngunit wala siyang pakialam kung ano man ang iniisip ng mga taong iyon sa kanya. Habang papasok siya ng elevator, ay may lihim din palang nagmamatsyag sa galaw ng dalaga at imbis na sana'y lalabas na ito ng gusali, ay agad itong bumalik nang marinig ang sinabi ng babae kanina sa isang receptionist ng hotel. Tahimik siyang nakayuko, ang mga luhang kumakawala sa mga mata ay pilit nitong hinahawi maya't maya upang hindi bumagsak. Paano na siya nito? Ang lahat ng pangarap niya ay bigla na lamang naglaho na parang bula. Ang 2 taong pagsasama nila ni Chris biglang natuldukan. Kaya ba gano'n na lang ito kung manlamig sa kanya dahil may ibang nagpapasaya na pala rito? Akala niya ito ang una at huli niyang pag-ibig. Ngunit isang pagkakamali lamang pala ang lahat ng kanyang iniisip. Ikakasal na sila. Plano na lamang pagbalik niya mula sa business trip ang kulang. Kaya pala halata niyang hindi man lang ito excited sa mga nais niya sa kasal o sa tuwing tatanungin niya ito tungkol dun dahil hindi naman pala talaga ito sigurado. Nangihina ang buong katawan niya at parang ilang sandali na lamang matutumba na. Kumapit siya sa dingding na kinaroroonan. Unti-unting naubos ang mga sakay ng elevator hanggang siya na lamang at isang lalaking nasa likuran niya ang natira. Siguro ay sa last floor ito titigil. Hindi niya nanilingon, wala siyang pakailam sa mga tao sa kanyang paligid dahil sobra siyang nasasaktan ngayon na parang kahit sinong iharap sa kanya ay hindi nito magagawang mapagsalita siya. Tumigil ang elevator sa 80th floor. Lumabas siya at maghahanda na lamang para makaakyat sa pinakatuktok. Siguro nga hanggang dito na lamang ang kanyang buhay. Tama lang ito dahil ayaw na rin niyang magtagal kung ganito lang din ang kahihinatnan. Ano pa ang kwenta niyang mabuhay sa mundong ito kung wala nang nagbibigay kulay sa madilim niyang paligid? Pagdating sa pinaka-rooftop ay binuksan niya ang pintuan. Malakas na ihip ng hangin ang sumalubong sa kanyang katawan. Isinasayaw ang may kahabaan niyang buhok. Hinawi niya iyon. Marahan ang bawat hakbang niya patungo sa pinakadulong bahagi ng lugar. Napakaganda ng paligid mula sa kanyang kinaroroonan. Tanaw niya ang Rojas Boulevard mula roon.
Maging ang buong paligid na kinaroroonan niya, tanaw na tanaw niya mula sa kinatatayuan niya. Para siyang wala sa sariling umakyat sa pader ng gusali. Mababa lamang iyon, siguro ay nasa kalahating metro lamang. Walang takot na itinapon ng handbag sa sahig ng rooftop at dumipa sa ibabaw noon. Muling tumulo ang mga luha ni Eileen, tsaka niya ipinikit ang mga mata niya. Magpapatihulog na siya sa rooftop na kanyang kinaroroonan. Handa na siyang mawala sa mundong ito. Got you! Nang bigla na lamang may kung sinong humawak sa bewang niya at hinila siya pabalik. Bitawan mo nga ako, ano ba? Nagpumigla siya dahil hawak pa rin ng kung sino ang bewang niya ng dalawang mga kamay nito. Mahigpit itong nakakapit sa kanya. Are you crazy? Baritonong tinig nito na nagpatigil sa pagwawala niya. Dapat ay hinayaan mo na lang ako mamatay. Sinong nagsabi sa iyong tulungan mo ko ha? Aniya, kasabay ng sunod-sunod na pag-agos ng kanyang mga luha. Gusto ko nang mamatay. Ayoko nang mabuhay kung ganito lang din naman. Hindi niya na napigilang mapahagulgol, ngunit ang lalaki naroon lamang at nakatayo sa harapan niya. Nagtaka siya kung bakit hindi man lang ito umiimik. Parang wala namang kwenta ang taong ito. Dapat kasi dahil umiiyak siya, sana man lang nagsabi ito ng makakapagpagaan sa loob niya. O kaya naman, yakapin siya nito at patahanin. Tumigil siya makalipas ng 1 minuto. Doon lamang niya itinaas ang ulo upang tignan kung sino ang taong ito na tila wala man lang kahit kaunting simpatya sa kanya. Natuod siyang bigla sa kinatatayuan niya, napalunok at tila namamalik mata dahil sa taong kanyang nakikita ngayon. Napakagwapo ng nilalang na iyon, parang isang Turkish actor na gumaganap bilang isang mafia boss sa mga drama sa TV. Malaki at talagang halatang may 6-packs abs dahil sa suot nitong fit white long sleeve. Mukhang hinubad nito ang tuxedo, nakasampay kasi iyon sa balikat. Parang biglang umikli ang dila niya nang makita ang maasul nitong mga mata at perfect shape na korte ng kilay. Ang ilong na parang nililok dahil sa tangos noon. Parang nanliit siyang bigla sa nakikita. Matangkad ito na hula niya ay nasa 6'2". Hanggang balikat lang siya nito. Sigurado siya doon. Hindi ito nagsasalita. Nagulat na lamang siya nang hawakan nito ang pulsuhan niya tsaka hinatak patungo sa nakabukas na pinto sa unahan. Napapangiwi siya sa sakit at parang kakalas ang braso niya sa katawan dahil sa marahas na paghila ng taong ito sa kanya. Nasasaktan ako. Reklamo niya tsaka pilit na kinukuha ang braso. Nang makarating sila sa pintuan, bigla na lamang siyang itinulak papasok. Pumasok ito at malakas na isinara ang pintuan. Bakit mo ba ako tinutulungan? Ano bang problema mo? Wala kang pakialam kung ano man ang gusto kong gawin sa buhay ko, okay? Sino ka ba? Sunod-sunod niyang tanong rito. Pinasadahan siya nito ng tingin at doon na nagkarambola ang tibok ng kanyang puso, lalo na nang hindi nito inaalis ang masamang titig sa kanya. Sino ka ba? Pinutol niya ang titigan at muling nagsalita. Kung gusto mong magpakamatay, wag dito. Umarko ang kilay niya. Tipid ito sa mga salitang binibitawan, parang isang abogado lang. Bakit? San ba dapat? At ano bang pakailam mo kung dito ko gustong magpakamatay? Irita niyang usal, bigla itong humarap sa kanya. Sa tingin mo kapag namatay ka, anong gagawin nila? Kakapihan? Iiyakan kunyari at ano? Ililibing? So sino ang kawawa? Silang patuloy na masayang buhay? O ikaw na babagsak sa ilalim ng lupa? Mabubulok at hindi na maaalala ng mga tao sa mga susunod na taon. Natigilan siya saglit. Ano naman sa'yo? At least, payapa na ako't wala ng problema. Matapang niyang sambit ng makahuma. Really? Listen woman, ang problema ay nasusolusyonan. Pero ang bangkay, mabubulok sa loob ng kabaong. Tinalikuran siya ng lalaki. Think about it. Gamitin mo ang maliit mong utak. Hindi pagpapakamatay ang solusyon sa mga problema. Baliw lang ang gumagawa nun. Itanim mo yan sa kakapiranggot mong utak. Para siyang nanuno sa punso dahil sa mga sinabi ng estranghero. Medyo malayo-layo na ito't naiwan siyang nakatayo lamang sa unahan. Let's go. Ngunit nagulantang na naman siya nang muli siya nitong hilahin sa braso.
Ang bilis naman itong nakabalik sa kinatatayuan niya. Bitiwan mo nga ako. Galit na siya dahil sa marahas na paghila nito sa kanya. Gwapo nga mukhang suplado naman, masyado pang marahas. No, hindi pwedeng bumalik ka sa taas at tumalon. Masisira ang hotel dahil sa gagawin mo. Ano? Bakit? Sino ka ba? Security? Sinundan niya muli ng tanong. Just a man. Anito kasabay ng pagkibit balikat. Bigla niyang iwinaksi ang kamay nito at patakbong bumalik sa likuran. Hindi siya maniniwala sa taong ito. Ano ba ang pakialam nito kung gusto niya nang mamatay? Where do you think you're going? Ngunit sa pangalawang pagkakataon, hinablot na naman siya nito sa bewang. Mas nagulat siya nang buhatin siya nito na animoy isang sakong bigas at diretsong ipinasok sa lift. Ano ba? Protesta niya rito. Just zip your mouth or else. Mahina lang iyon pero bigla siyang natahimik dahil sa pagbabanta nito. Palabasin mo ko dito! Patuloy ang pagsigaw ni Elaine habang nasa loob ng isang hotel room sa mismong gusali kung saan sana siya magpapakamatay. Inilak ng lalaki ang silid, maging lahat ng bintana roon kaya hindi siya makalabas. Magdadalawang oras na nang iwanan siya ng mag-isa ng estranghero. Wala siyang ibang ginawa sa loob nun kundi ang sumigaw ng sumigaw. Ngunit dahil sa pagod, kusa na rin siyang tumahimik at sumubsob sa napakalambot na kama. Nagsimula siyang umiyak hanggang sa makatulugan na lamang ni Elaine ang pagtangis. Nagising lamang siya nang mapansin ang paglubog ng haring araw mula sa floor to ceiling window. Nakabukas kasi iyon kaya kitang-kita niya ang pamamaalam ng araw. Napakaganda nito. Ngayon lamang niya nasaksihan ng ganito kagandang paglubog ng araw. Kitang-kita iyon mula sa kanyang kinaroroonan. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Siguro kung natuloy siya sa pagtalon kanina, baka pinaglalamayan na siya ngayon. Siguro tadahanan niya talagang hindi mo na mamatay. Lumapit siya sa human-size mirror. Tinignan ang muka. Namamaga ang kanyang mga mata. Halata ang stress at kakulangan sa pahinga. Sino nga bang hindi magiging haggard face kung mula pa lang sa naiya ay kay Chris na agad siya dumiretso kanina upang ito'y sorpresahin. Pero imbis na boyfriend niya ang nasorpresa, siya itong nasurprise ng sobra-sobra. Nagtungo siya sa banyo para maghilamos. Inayos niya ang sarili at ilang saglit na tumigil sa harap ng salamin. Baliw ka, Elaine. Baliw ka. Tama ang taong iyon kung sino man yun. Isa kang baliw. Kakapiranggot ang utak na meron ka, Elaine. Sobrang nakakadismaya ka talaga. Muling dumaloy ang kanyang luha. Ngunit marahas niya iyong pinahid. Para siyang biglang nahimasmasan sa lahat ng mga ginawa niya kanina. Dapat bang magpasalamat siya sa taong sumagip sa kanya kanina? Pero baka umalis na yun at hindi na sila muling magkita. Ni ang pangalan nito, hindi man lang niya naitanong. Sino kaya yun at paano nito na lamang tatalon siya sa rooftop? Narinig niya ang pagbukas ng pintuan. Kaagad siyang lumabas ng banyo para tignan kung sino ang pumasok sa silid na yun. Natuod na naman siya at nagulat din at the same time nang makita ang lalaking sumagip sa kanya kanina at may room attendant itong kasama. May dalang pagkain at ang dami nun. Nakamaroon ito ng polo. Mas lumabas ang kaputian nito dahil sa suot na formal attire. Nang maipasok ang mga pagkain, biglang kumulo ang tiyan niya. Sana'y hindi narinig ng mga ito ang tiyan niya. Doon lang din siya talaga nakaramdam ng gutom. Okay. Nagpaalam ang room attendant. Pumasok ito at muling inilak ang pintuan. Kinabahan siyang bigla. May hawak itong 4 na paper bags at itinapon nito iyon sa ibabaw ng kama. I don't know your size. Kaya lahat ng size binili ko na. Maging lahat ng uri ng damit. Magpalit ka tsaka ka kumain. Seryoso nitong turan at hindi siya umimik. Sino ka ba? Bakit mo to ginagawa? Tanong niya rito ni hindi man lang nag-abalang tignan ng nasa loob ng mga paper bags na iyon. Just do what I said. No questions allowed. Anito sa kanya, mas kinabahan tuloy siya lalo. Ayoko. Gusto ko nang umuwi. Palabasin mo na ako dito. Gusto ko nang umuwi. Muli niyang usal. Hindi ito sumagot
at naupo na lamang sa isang upuan sa gilid ng pintuan. Do what you want. Usal pa nito bago itinaas ang isang paa habang nakapangalumbab at nakatingin sa kanya. Buksan mo ang pinto. Utos niya rito. I said do what you want. Hindi ko sinabing umalis ka na. Naniniguro lang akong hindi ka na muling tatalon sa gusaling ito. Malamig nitong wika. Ano bang problema mo? Bakit ba kailangan mo kong ikulong dito? Hindi naman kita kilala. At kung gusto kong mamatay, wala ka nang pakialam dun. Pero hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Maging ang sagutin siya, hindi man lang nito ginawa. Palisin mo ko dito. Nagmamakaawa niyang utos. Just eat first. Doon lamang ito sumagot. Nilingon niya ang mga pagkain sa gilid. Talagang gutom na rin siya. Ni hindi pa kasi siya kumakain mula kaninang umaga. Kumain ka muna, tsaka ako magdedesisyon. Muling sambit ng lalaki, kaya tumalima na siya. Hinila niya ang lagayan ng pagkain at naupo siya sa kama. Takam na takam siya sa lobster in buttered sauce. May pasta, may inumin na kalamansi juice, may steak at marami pang iba. Una niyang nilantakan ng pasta, ngunit hindi pa nga niya na isusubo, bigla na lamang siyang tumayo at tinakbo ang lababo. Parang gustong lumabas ng lahat ng kanyang laman loob dahil sa klase ng pagduwal niya. Wala rin naman siyang nailalabas dahil wala pa siyang nakain. May ilang minuto siya sa CR bago siya lumabas at ang lalaki agad ang nadatnan niya sa labas ng pintuan ng banyo. Seryoso itong lumingon sa kanya. Bakit? Aniya nang makita ang mukha nito. When is your last menstruation? Nagitla siya dahil sa tanong ng lalaki. Parang bigla na lamang nabato si Elaine sa kinatatayuan niya dahil sa narinig mula sa lalaking nasa kanyang harapan. May ilang segundo bago siya nagdesisyong ito ay tignan, ngunit walang bakas ng emosyon ng mukha nito. Hindi niya malaman kung ano ang iniisip ng lalaki dahil bukod sa hindi ito muling nagsalita, hindi rin ata ito kumukurap habang naghihintay ng kanyang sagot. Ano bang klaseng tanong yan? Para kang nanay ko ah. Nang makahuma, matatag siyang sumagot. Kahit na nasa loob niya ay hinang-hina na siya at parang ilang saglit na lamang mabubuwal na. Dahil alam niya sa sarili na hindi talaga siya dinatnan at mag-iisang buwan na yun. Just answer my fucking question. Would you? Madiin itong usal. Ngunit hindi man lang siya natakot sa tinig ng lalaki. Tabi. Aniya, tsaka siya tuluyang humakbang palabas ng CR. Tinaanan niya ito. Ngunit bago pa siya nakalayo ay hinawakan siya nito sa pulsuhan tsaka hinila pabalik. Parang kakawala ang puso niya sa dibdib dahil sa ginawa nito. Hindi ito nagsalita at nakontento lamang sa paninitig sa kanyang mga mata. Animoy may hinahanap doon na kung ano. Hinawi din ito ang buhok niya at tinignan ng kanyang batok. Nang makontento, tsaka siya binitiwan ng lalaki. April 3, 2024. Nasa La Carmela Hotel ka, right? Room 069. Seryoso nitong tanong. Nag-aalangan siya kung sasagutin ba ito o hindi. Pero dahil gusto niya nang tigilan siya nito, sinagot niya na iyon. Oo, at correction, hindi room 69 ang room number ko. It was 96. At bakit alam mo ha? Sinusundan mo ba ako? Tumalikod ito kaya sinundan niya ng tingin. Lumapit ito sa mesa na may mga nakapatong na mga papers at laptop. May tinignan ito sa laptop na naroon. Maya-maya ay kinuha nito ang cellphone sa bulsa ng suot na pantalon at nagdial. Call Attorney Sarandin now. Anito, nakikinig lamang siya rito. Yeah, maghanda ka ng white dress for my bride. Kumunot ang noo niya. Sino ba ang kinakausap nito? Teka, may bride na ito? Parang bigla na lamang kumirot ang puso niya dahil sa hindi malamang dahilan. Nasasaktan ba siya? Nadismaya o ano? Ano bang nangyari sa kanya? I think kasya na ang small. Muli nitong sambit. Ayaw na sana niyang marinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Ngunit saan naman siya dadako para umiwas? Ilang saglit, binaba nito ang tawag at tumingin sa kanya. Kumain ka na. Kailangan na nating umalis. Tumaas ang isa niyang kilay. Aalis? Ikinulong mo ko rito tapos ngayon naalis? Sira ka ba?
Tsaka bakit ako sasama sa'yo? Hindi nga kita kakilala. Lumapit ito sa kanya. My name is Maximo Valdizer. And you are Elaine, right? Nagulat siya dun. Paano nito nalaman ang pangalan niya? The manager of Labane Beauties. Dugtong pa ng lalaki. Stalker ba kita? Kinakabahan na siya. Ngumisi ito at sa tuwing gagawin ito ng lalaki ay parang naninindig ang kanyang mga balahibo. Stalker? Umiling-iling ang lalaki. Nakalimutan mo? Gusto mong ipaalala ko? Tigilan mo na ako. Paalisin mo na ako dito. Hindi na ako tatalon. Kung tatalon man sa ibang lugar na lang. Kaya please lang Maximo. Harder please. Harder. Mahina nitong sabi kaya biglang nataranta ang kanyang puso. Ibig bang sabihin, ito yung parang bigla siyang nahiya sa sarili sa klase ng tinig nito. No, hindi ito maaari. Aniya ng mahina dahil ang nasa harap niya ngayon ay ang lalaking mag-iisang buwan ng laman ng kanyang isip. Ito ang dahilan kaya umalis siya ng bansa ng ilang linggo at para rin sa isang business meeting. Nagkamali siya. Lasing na lasing siya noon. At maging ang numero ng hotel room na pinasukan niya ay bumaliktad rin yata na imbis 96, naging 69 ito o sadyang nag-iiba lang talaga ang paningin niya dahil sa espiritu ng alak. Hindi niya alam kung paano iyon nangyari. Basta nagising na lamang siya kinabukasan ay wala na siyang saplot. Tanging kumot na lamang ang tumatapi sa buong katawan niya. Napukaw ang kamalayan niya sa isang katok. Si Maximo ang lumapit sa pinto at nagbukas nun. Handa na po ang lahat, sir. Ani ng isang lalaking dumating. Tinignan siya nito. Okay, susunod na kami. Ani to sa kausap. Teka, huwag nitong sabihin na sila ang… Ano ba? Bitiwan mo ko. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Ngunit sa tatag ng kamay nitong nakahawak sa kanya, hindi man lang siya nakawala rito. Pinagtitinginan na rin sila ng bawat makasalubong at nakakasabay. Kung minsan ay may babati rito kasabay ng pagyuko. Kaya talagang nagtataka siya. May mga nakasunod ring dalawang lalaki sa likuran nito. Ano yun, bodyguard? Gusto man niyang malaman kung ano ang trabaho nito. Hindi na lamang niya inalam. Baka sabihin pa nitong interesado siya rito. Pagdating sa tapat ng isang mamahaling sasakyan, pinagbuksan pa siya ng isa sa mga kasama nitong lalaki. Hindi sana siya papasok pero bigla siyang itinulak ng hinayupak na Maximo. Buti na lamang at hindi siya nasubsob. Kung nasubsob siya, tatadyakan niya talaga ito. Kaninang umaga pa kasi siya naiinis rito at hanggang ngayong mag-aalas 3 na ng hapon, ito pa rin ang nasusunod sa lahat. Ni hindi man lang siya nito tinatanong o kung papayag ba siya, kung bakit naman kasi nalasing siya, gayong hindi naman talaga siya umiinom. Pinilit lang siya ng mga kasamahan niya sa trabaho. Kaya heto, mukhang mapapasubo pa yata siya. Kailangang malaman ito ng ate Sandra niya. Wala pa man ding alam ang kapatid niya na nakauwi na siya. Simula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay siya na lamang at ang ate Sandra niya ang namuhay na magkasama. May trabaho rin ito, isang accountant ang ate niya at sa UCPB ito nagtatrabaho sa Quezon City. Naging maayos naman ang buhay nilang magkapatid dahil pareho silang nakapag-aral. 2 years ang age gap nila ng kanyang ate. Kaya halos sabay silang lumaki at nagdalaga. Yun nga lang, walang BF ang kapatid niya. Noon meron, ngunit ngayon, hindi niya na alam kung nasaan na iyon at maging si ate Sandra niya, wala ring sinasabi sa kanya. Nagkaanak ang kanyang ate, ngunit mukhang wala na itong balak na hanapin ang ama ng anak nito. Here, napukaw na lamang siya sa mahabang pag-iisip nang ipatong ni Maximo ang isang pink paper bag sa kanyang kandungan. Hindi man lang niya iyon tinignan at kaagad nang inilapag sa kanyang paanan. Hindi ako magpapakasal sa'yo. May boyfriend ako, Maximo. Isa pa, mahal ko siya. Hindi ito umimik at sapuin lamang natuon ng atensyon. Kung sakali mang buntis ako, hindi na natin kailangan magpakasal. Pwede namang sustentuhan mo na lang ang bata eh. Tsaka hindi natin mahal ang isa't isa. Isang pagkakamali lang ang nangyari sa atin, kaya bakit pa tayo magpapakasal? Doon na ito humarap sa kanyang dako. I need to fix this dahil walang bastardong Valdizer. Isang kahibangan. Buliyaw niya rito. I think not.
Anito, tsaka muling itinuon ang mga mata sa hawak nitong cellphone. Elaine, anong nangyayari? Bakit ang sabi sa akin na ikakasal ka na? Biglang namilog ang mga mata ng dalaga nang makita ang ate nito na humahangos patungo sa harapan ng isang pinto. Attorney Romeo Zarandin's office ang nakalagay na pangalan sa gitna ng pintuan na iyon. Ate, hinawakan agad siya nito sa kamay nang makalapit. Tinignan ang nakapaligid, si Maximo at 3 mga tauhan nito ang naroon at isa pang babaeng sa banta niya ay nasa 40. Yun yata ang kanina pang tinatawagan nito sa cellphone. Suot ang white dress na ibinigay sa kanya kanina sa kotse. Nag-lipstick na lang siya at wala nang ibang nilagay sa muka. May dalang mga makeup kit ang babae. Eto pa sana ang magme-makeup sa kanya pero hindi na siya pumayag. Hindi siya sang-ayon sa kasal na ito. Kahit kailan na hindi talaga, kaya bakit siya magpapaganda? Sino ang mga taong ito? Anito, tsaka inilibot ang paningin. Hindi siya sumagot. Teka sir, sino ka ba? Hindi ikaw ang boyfriend ng kapatid ko. Doon lang lumingon si Maximo sa kanila. I'm not, but she's pregnant and I am the father. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ate. Elaine, totoo ba yun? Buntis ka? Pero paano si Chris? Alam ba niya? Hindi. Pabulong niyang sagot sa kanyang ate. God, paano to nangyari? Bakit ito nangyari? Bumukas ang pintuan kaya hindi na siya nakasagot pa. Tama na ang pag-uusap. Let's go. Tumabi ang ate niya nang lumingki si Maximo sa kanyang bewang. Nilingon niya pa ito at para itong awang-awa sa klase ng pagtitig nito sa kanya. Tatawagan ko si Chris. Kayo ang dapat na ikakasal at hindi ang lalaking yan, Elaine. Nataranta siya at biglang lumabas at hinabol ang ate niya na kalalabas lamang ng pintuan. Ate, wag. Pero Elaine, karapatan ni Chris na... Hindi ate, may babae siya. At kitang-kita ko yun ng 2 mata ko nang puntahan ko siya kanina sa rest house niya. Ano? Tapos ikaw buntis? Ayos ah. Lokohan lang ba ang 2 taon na magkarelasyon kayo? Hindi. Pumasok na tayo sa loob. Naghihintay na si attorney. Hindi niya na natapos ang sasabihin. Wala siyang nagawa kundi ang titigan ng kapatid niya na halata ang pagkadismaya sa mukha nito. Siguro nga hindi talaga sila ang nakatadhana ni Chris. May kasalanan siya pero hindi niya iyon sinasadya. Kung tutuusin, pareho lang din sila ni Chris. Kaya siguro karma niya na ito. Hindi nga niya sinadya pero nangyari. Parang gusto na lang ituloy ang pagpapakamatay na naudlot kanina. Habang nasa kalagitnaan ng seremonya, lumilipad ang kanyang isip. Iniisip niya na sana, panaginip lang lahat ng ito. Mahabang panaginip at kailangan niya ng magising. Pero kahit ano pang kurot ang gawin niya sa sarili, hindi man lang siya nagigising. Namumula na ang braso niya sa sobrang sakit ng ginagawa niya sa sarili. Para siyang baliw na napapangiwi sa sariling pananakit. I pronounce you husband and wife. Itigil niyo ang kasalang ito. Nagulat na lamang ang lahat at maging ang abogadong nagkakasal ay hindi na rin naituloy ang sinasabi nang mula sa pintuan ay humahangos na pumasok si Chris na kanyang boyfriend. Elaine, anong nangyayari? Bago pa man ito nakalapit ay 3 mga kalalakihan ang humarang sa kararating na binata. Umalis kayo sa harapan ko. GF ko ang ikakasal, kaya tumabi kayo. Pilit itong kinakaladkad palabas habang patuloy sa pagwawala. Magpaliwanag ka sa akin, Elaine. Ipaliwanag mo to. Anong klaseng babae ka? Ako ang boyfriend mo. Tapos sa gagong yan ka magpapakasal. Hiyaw nito sa kanya. Nag-igting ang bagang niya. Lumapit siya rito at isang malakas na mag-asawang sampal ang ibinigay niya. Anong sabi mo? Ano akong klaseng babae? Kung ibalik ko kaya sa'yo ang tanong mong yan, ikaw ba? Anong klase kang boyfriend? Natigilan ito. Anong klaseng tanong yan? Mahal kita, Elaine. Kaya nga sa pagbabalik mo sana'y magpaplano na tayong ikasal, di ba? Talaga? Kasal? Mabuti sana kung sa akin at hindi dyan sa babae mong hayop ka. Nakita niyang tumapat ang babaeng tinutukoy niya sa nakabukas na pintuan ng silid na yun at gulat na gulat ito dahil itinuro niya ang babae.
Nadako ang mga mata ng lahat sa babaeng nasa labas ng pintuan, kaya napayuko ito. Pumihit siya paharap muli kay Chris. Ngayon Chris, sabihin mo sa akin, anong klaseng lalaki ka? Nawala lang ako saglit, pinalitan mo na kaagad ako. Ano? Wala kaming relasyon ni Tiffany. She's my friend and like a sister to me. You know that, Han, at kilala mo siya. Shut up! Huwag mong bilogin ang ulo ko, Christian. Dahil ako mismo ang nakakita sa inyo sa swimming pool kaninang umaga. At hindi ko pa pala siya lubos nakakilala na mas makati pa siya sa higad. Madiin niyang sabi. Nagkatinginan pa ang dalawa niyang tinutukoy. No, nagkakamali ka. Palabasin niyo na siya. Sumingit na si Maximo at agad hinarang ang katawan ng akmang lalapit ng lalaki sa kanya. Get out of my way, bro. GF ko yan at hindi mo siya pwedeng kunin sa akin. Walang sayo. Kaya pwede ka nang umalis, Mr. Christian Laborte. Nagulat siya nang marinig ang sinabi ni Maximo. Alam nito ang buong pangalan ni Chris. Paanong nangyari yun? No, get off me. Bitiwan niyo ako. Nagpupumiglas na sigaw nito. Elaine, please, mag-usap naman tayo. Pag-usapan naman muna natin to. Hindi lang tayo nagkakaintindihan. Pero sunod-sunod na itong kinaladkad ng mga tauhan ni Maximo. Maging ang babae nito, puwersahan ding inilabas sa lugar na yun. Ang ate niya hindi na nakisali pat tahimik lamang na nanonood. Kahit naman kasi may nagawa pa rin siyang mali, siya pa rin ang kakampihan nito. Isa pa, alam niyang ito ang nagsabi kay Chris na ikakasal na siya. Kaya siguro nalaman iyon ng lalaking yun. Halatang guilty dahil hindi ito makatingin sa kanya ng diretsyo. Sorry for that, attorney. Ituloy natin. Sabi ni Maximo nang makabalik ang lahat sa ayos. Isang mabilis na halik sa labi ang iginawad nito, pero kahit na ganun, parang kukumbulsyonin siya dahil sa lakas ng epekto nun sa buong katawan niya. Animoy bulta-bultahing kuryente ang biglang dumaloy sa buong kalamnan niya. Hanggang sa dulo yata ng mga buhok niya, ramdam ang kuryenteng dumaloy roon. Matapos magpirmahan, tumuloy ang lahat sa restaurant kasama ang kanyang ate. Sorry ate, naluluha niyang sabi nang magpaalam na itong uuwi. Hindi muna niya idedetalya ang lahat ngayon dahil sa dami ng kanyang problema. Ayos lang yun. Sana maging masaya ka lang at hindi ka magsisi sa mga desisyon mong yan. Niyakap niya ito ng mahigpit. Yun din ang kanyang dalangin. Sana nga, pero ang sabi ni Maximo, 1 taon lang naman daw ito at kung gusto daw niyang makipaghiwalay, ayos lang daw. Para siyang nanlamig ng sandaling sinabi iyon ng lalaki sa kanya kanina habang sila ay nasa sasakyan. Para daw sa bata, kaya ito ginagawa ni Maximo. Oo nga naman, alangan namang para sa kanya. Saan ka na nito tutuloy? Uuwi ka pa ba sa bahay? Oo naman, uuwi ako matapos nito. Ngumiti ito na nagpaalam na sa kanya. Nagbanta pa ito kay Maximo na kapag sinaktan siya nito, ito ang makakalaban ng lalaki. Parang ang tapang-tapang, iyak lang din ang tanging nagagawa nito. Ingat ka ate. Siguro, hindi niya nasasabihin na kamuntik na siyang tumalon sa building. Baka kasi mabatukan pa siya nito. Nang makaalis na ang ate niya, bumalik na siya sa loob para magpaalam na rin. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya ngayong nakatali na siya kay Maximo. Hindi niya alam kung ano ang totoo nitong pagkatao. Hanggang ngayon, naiilang pa rin siya dito. Lalo na kapag tinitignan siya nito sa mga mata. Hindi ka uuwi sa inyo. Sasama ka sa akin. Anito matapos ibaba ang cellphone. Hindi, uuwi ako sa amin at hindi ako sasama sa iyo. Matatag niyang usal pero tinitigan lamang siya nito tsaka ito tumayo sa kinauupuan. Sasama ka sa akin sa ayaw o sa gusto mo. Mag-asawa na tayo. Always remember that, wife. Nanindig yata ang balahibo niya dahil sa sinabi ng lalaki. Let's go. Natulala siya saglit pero napabalik din agad sa wisyo nang hawakan siya nito sa palad at hinila palabas ng mamahaling restaurant. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya na animoy ayaw siyang bitiwan at natatakot na baka tumakbo. Wala siyang imik hanggang sa pagpasok ng sasakyan. Inabala na lamang ang sarili sa pagtitig sa labas ng bintana ng kotse. Dapit hapon na at unti-unti na ring naghahalo ang dilim at liwanag. Kinakabahan siya.
Hindi niya alam kung anong uri ng tao ang pinakasalan niya. Napasubo pa siya dahil lamang sa lintik na pagpapakamatay na yun. Sana hindi na lamang niya ginawa para hindi niya nakita ang taong ito at hindi siya agad-agad ikinasal. Kung bakit kasi nangingialam ang tadhana sa buhay niya. Napaka-imposible naman kasi na ang naka one night stand niya sa La Carmela Hotel noong isang buwan ay ito rin ang lalaking pumigil sa kanya sa nais niyang gawin. Tumigil ang sasakyan, doon lamang siya tumingin sa harapan at napanganga siya sa gara ng mansyon na naroon sa unahan. Sa gate pa lamang, halatang napakamahal na nun, halatang pinagkagastusan ng malaki. Sino ba talaga ang taong ito? Lumabas siya ng sasakyan, nauna siyang humakbang, nasa likuran si Maximo. Alam niyang nakatitig ito sa likuran niya. Hindi pa rin siya makapagsalita sa ganda at gara ng mansyon sa kanyang harapan, pero kahit nalulula, hindi siya nagpapahalata. "Good evening, Sir Max." Pagpasok nila ng main door, bumungad ang tatlong mga kasambahay. Ngumiti siya ng pilit. Isang may edad na babae ang bumati sa lalaki. Siguro nasa 50 plus na iyon at ang mga natira kaedaran niya lamang. "Siya na po ba ang asawa niyo, sir? Napakaganda niya po." Halata ang kasiyahan sa mukha nito. "Manang Adele, siya si Elaine, ang aking asawa." "Magandang gabi po, Manang." Inabot niya ang kanyang palad, ngunit niyakap siya nito kaya't nagulat siya ng husto. Naputol lang iyon nang kunin ni Maximo ang kanyang palad. "Manang, nakahanda na ba ang hapunan?" "Kakain na po ba kayo, sir?" "Maya-maya, iaakit ko lang muna ang asawa ko. I know she's tired." Para siyang kinilig dahil sa narinig na iyon. Tanging tunog lamang ng kubyertos ang namayani sa dining area na iyon. Nalulula siya sa dami ng inihandang pagkain sa mahabang lamesa at halos lahat ng nakahain, puro mga paborito niyang pagkain at gutom na siya dahil simula kaninang umaga hanggang ngayon wala man lang siyang kain. Kahit ang pagkain sa hotel na dinala ni Maximo para sa kanya, hindi man lang niya nabawasan dahil sa mga nangyari. Kaya ngayon pa lang talaga siya kakain. Wala na siyang pakialam kahit na pinagtitinginan siya ng mga kasambahay. Sadyang gutom lang talaga siya kaya hindi niya mapigil ang ganahan, lalo na at napakasarap lahat ng nakahanda sa mesa. Saglit niyang tinapunan ng tingin si Maximo. Hindi man lang ito gumagalaw sa kinauupuan at nakatuon lamang ang mga mata sa kanya. Nagbawi siya ng tingin tsaka tuloy-tuloy sa pagsubo. Hindi na talaga siya mahihiya ngayon dahil hindi niya na kayang pigilan ng gutom. Bahala na din kung anong gustong isipin ng mga ito sa kanya. Saglit siyang tumigil at agad niyang tinungga ang isang baso ng juice nang mabilaukan siya dahil sa bilis ng kanyang pagsubo. "Are you okay?" Halos maubos niya iyon. May dala pang palo ng dibdib dahil hindi siya makahinga. Hindi na rin niya nasagot ang lalaki dahil sa nangyayari. Lumapit si Manang Adele upang ipagsalin sana siya ng juice nang pigilan ni Maximo. Ang lalaki ang tumayo at ipinagsalin siya ng inumin. "Here, inumin mo to." Kasabay ng marahang paghilot sa likuran niya. Nang mahimasmasan ay saglit na natahimik. Animoy may kung anong iniisip. "Salamat." Naibulalas na lamang niya nang makahinga ng maayos. Parang nahiya siya bigla sa sarili dahil sa inasal. Hindi ito sumagot, bumalik ito sa upuan, tsaka nito sinimulang magsandok ng kanin. Sa bulalo siya talagang nasarapan at sa relyenong bangus. Matapos ng hapunan, hindi muna siya umakyat. Nauna na si Maximo. "Ma'am, kami na po dito. Magpahinga ka na po sa taas." Ani ng isa sa mga kasambahay. Si Lilet, 20 anyos pa lang daw ito ayon sa babae. Taga Surigao daw sabi rin ito. "Hayaan mo na, Lilet. Tsaka hindi naman mahirap ang pagpupunas ng mesa." Sabat ng isa pang kasambahay na si Katya. Mas matanda ito ng 1 taon kesa sa kanya. Halatang matara ito dahil sa tuwing nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya ay halos lumuwa ang mga mata at tumataas ang isang kilay. Tapos umiikot din bago siya talikuran. Pero sabi ni Manang Adele, mabait naman ang mga ito. Sana lang ay maging maayos talaga ang lahat. Nasa lababo si Manang Adele habang silang tatlo ay nasa dining area. "Tumigil ka nga, Katya. Pinapairal mo na naman ang pagiging suplada mo." Malumanay na sabi ni Lilet. "Ayos lang, Let. Oh, sabi sa'yo eh."
Tumingin ito sa kanya. O ma'am, pakidala na lang kay Manang sa lababo. Kinuha niya naman ng mga pinggan. Sige, pilit siyang umiti. Nagulat pa si Manang Adel nang siya ang may dala ng mga pinggan. Ma'am, kami na po dito, magpahinga na po kayo. Ayos lang po Manang, hindi naman po ito mahirap eh. Kahit na po, baka po makita ka ni Sir at magalit po yun sa amin. Kabilin-bilinan pa naman ni Sir na wag kang pagtatrabahuhin dito sa loob ng bahay. Dahil sa pamimilit ni Manang, tumalima na lamang siya at umakyat na sa taas. Kinakabahan pa siya habang palapit sa kwarto. Sana lang talaga'y wala doon si Maximo o nasa ibang silid ito. Dumagundong ang puso niya sa kaba nang buksan niya ang pintuan. Wala siyang Maximo na nakita. Parang bigla siyang nadismaya. Di ba dapat ay masaya siya dahil wala si Maximo sa silid na yun? Pero bakit iba yata ang nararamdaman niya? Napakaganda ng silid na yun. Hula niya ay master's bedroom dahil sa napakalaking kama at gara ng mga gamit. May flat screen TV na siguro 58 inches at kapag binuksan siguro yun, parang sinihan dahil sa laki. May sariling banyo at may teres. Tumayo siya para sana maligo. Ngunit naalala niyang wala pala siyang pamalit. Naghanap siya sa closet. Ngunit damit panlalaki at mga gamit panlalaki lamang ang naroon. Paano na pala siya nito? Sa huli ay kumuha na lamang siya ng boxer at t-shirt. Nanlalagkit na kasi siya dahil sa buong araw siyang walang ligo. Hinubad ni Elaine ang suot na white dress at tanging undies lamang ang natira. Kumuha siya ng tuwalya tsaka sana didiretso sa CR nang bigla na lamang siyang napalingon nang marinig ang pagbukas ng pintuan. Tarantang napasigaw si Elaine dahil sa kakapasok lamang na lalaki. Labas! Sunod-sunod din niyang ibinato ang mga unan dahil sa tuloy-tuloy nitong pagpasok. What the? Stop that! Sa huli ay naisip niyang itapi ang towel na hawak sa katawan at namumulang tumingin sa lalaki. Bakit kasi hindi ka kumakatok? Bakit ako kakatok sarili kong kwarto ito? Kahit katok man lang? Nabubulol niyang sambit. Fine, I'll do that next time. Tinalikuran niya ito. Baka kasi ano pang gawin ito sa kanya. Kung makatitig kasi ito sa kanya, kulang na lamang lamunin siya ng buhay. Wala pala akong gamit dito, kaya hiniram ko yung sayo. Hindi ito sumagot, may kinuha lamang ito sa working table. Dito ka lang, ako na ang lilipat sa guest room. Parang ayaw niya itong lumabas at parang gusto niyang sabihin dito na wag na itong lumipat at magkatabi na lamang silang matulog. Pero dahil may pride pa naman siya, kaya hindi niya napinigilan pa ang nais nitong gawin. About the contract, it's up to you kung susundin mo. Isipin mo na lang na para ito sa bata. Hindi man natin kagustuhan, wala na rin tayo magagawa pa. Just take good care of our baby. And tell me kung anong mga kailangan mo. Nasa kabilang silid lang ako. Sige, tipid na sagot niya at tumalikod na ang lalaki. Good night, wife. Heto na naman, natuod na naman siya sa kinatatayuan dahil sa tawag nito sa kanya. Nang sumunod na araw, maaga pang nagising si Elaine. Kailangan kasi niyang umuwi muna dahil wala siyang dalang mga gamit. Tsaka gusto rin sana niyang umuwi muna para makapag-usap sila ng kanyang ate. Wala kasi itong alam sa lahat ng mga nangyayari sa kanya. Magandang umaga po, Ma'am Elaine. Si Lilet ang unang nabungaran niya habang pababa siya ng hagdan. Magandang umaga din, Lilet. Pagbaba niya ay diretso na siya sa kusina para magtimpla ng kape. Pasado 6:00 na ng umaga. Naabutan niya si Manang Adel na nagsasangag ng kanin habang si Katya ay nakaupo at umiinom ng kape sa kahoy na upuan at nakatutok ito sa hawak na cellphone ni hindi man lang siya nito pinansin. Magandang umaga, Iha. Anong gusto mo? Kape ba o gatas? Good morning po. Kape na lang po ang akin, Manang. Kumuha siya ng tasa. Katya, ipagtimpla mo nga si Ma'am Elaine ng kape. Ngunit tila hindi nito narinig ang sinabi ng matanda. Ako na po, Manang. Marunong naman pala Tapos titimplahan pa? Ano yan? Bata? Wika ni Katya. Katya, ayusin mo nga yung bibig mo. Ngunit inirapan lamang nito si Manang. Mukha nga yatang may kakaibang ugali ang babae. Pero hindi na lang niya binigyang pansin dahil baka ganito pa ang ugali nito noon pa. Manang, si Max po, pag-iiba niya ng usapan.
Nakaalis na kanina pa, iha. Siguro mga 5:30 ng umaga. Hindi ba nagpaalam sa'yo? Nakangiti nitong sabi. Parang bigla siyang nalungkot sa narinig. Ni hindi man lang kasi ito nagpaalam sa kanya. Parang hindi asawa. Bulong niya, tsaka nagsimulang maglagay ng asukal sa tasa. Gusto mo na bang kumain? Ipaghahain na kita. Mukhang napansin ng matanda ang pagbabago ng mood niya. Sige po, manang. Sus, arte-arte. Araw-araw namang maagang pumapasok si Sir Max. Narinig niyang bulong ni Katya. Hindi niya na iyon pinansin kahit alam niyang siya ang tinutukoy. Naupo siya sa dining. Aalis ka ba, iha? Uuwi po ako. Wala kasi akong damit dito. Hindi ko alam kung papayag si Sir. Ang sabi niya kasi kanina at kabilin-bilinan ni Sir Max na wag ka daw payagang umalis. Kumunot ang kanyang noo. Bakit raw, manang? Tsaka wala naman po akong ginagawa dito. Uuwi lang naman po ako sa amin eh. Kita niya ang gulat sa mukha ng matanda nang bigla na lamang gumaralagal ang kanyang boses. Babalik naman ako. Diyos ko, iha, pasensya na. Huwag ka nang umiyak. Hindi naman sa ganun. Nagbilin lang. Kung siya nga hindi man lang nagpaalam na aalis, tapos ako hindi pwede. Sunod-sunod ang pagdaloy ng kanyang luha. Maging siya, nawiwirduhan na rin sa sarili, pero hindi niya talaga kayang pigilan ng maiyak. Tama na, pasensya ka na. Aligagang lumapit ang matanda at hindi mapakali habang nakatayo sa tapat niya. Katya, tawagan mo nga si Sir. Umiiyak ka mo si Ma'am. Tawag nito sa babae sa kusina. Inarte lang yan, Nay. Akala mo naman. Katya, yung telepono. Malilintikan ka talaga sa aking bata ka kapag hindi ka pa gumalaw dyan. Kaya taranta itong lumabas para sumunod sa utos ni Manang. Mag-ina pala ang dalawa. Oh, kayo na ang kumausap. Baka mabulyawan mo lang ako kapag nagkamali ako. Sabay abot ng telepono sa may edad na babae. Humihikbi pa rin siya pero panay ang higop ng kape. Sir, umuwi po muna kayo. Si Ma'am Elaine po kasi umiiyak at narinig pa niya ang pagtunog ng telepono. Pinatay ni Max ang tawag. Sa bagay, sino nga naman siya para alalahanin ng lalaki? Huwag kang mag-alala, uuwi din si Sir. Pasensya ka na, iha. Yun din kasi ang bilin sa akin eh. Hindi na siya sumagot at tahimik na lamang na itinuon ng atensyon sa kape na malapit ng maubos. Sige na, tahan at kumain ka na. Inilapit nito ang sinangag at tinapa. May tosino't hotdog, may itlog na sunny side up at corned beef. Pero nang maamoy ang bawang sa sinangag, bigla na lamang siyang napatayo at mabilis na tinungo ang lababo. Parang ang baho-baho nun, gayong noon paborito niya ang sinangag na maraming bawang. Ayan, inarte ulit. Nilingon niya si Katya na bumalik sa kinauupuan. Nag-igting talaga ang bagang niya, pero pinigilan niya ang sariling mainis dito. Muli siyang nagduwal sa lababo. Ilang saglit siyang naroon hanggang sa may kung sinong humipo sa likuran niya. Akala niya si Manang Adele. Uuwi po ba siya, Manang? Naiiyak niyang usal. Hindi sumagot ang nasa likuran niya. Tawagan niyo po kaya ulit, Manang. Doon lang siya lumingon at animoy na bato-balani nang makita si Maximo na nasa likuran niya. Seryoso itong nakatitig sa kanya. Namiss mo na ako kaagad? Baritono nitong tanong. Are you okay? Gusto mo bang dalhin kita sa hospital? Naghugas muna siya ng kamay matapos uminom ng tubig. Hindi, ayos lang naman ako. Pinilit niyang gawing formal lang tinig kahit na parang gusto niya na itong yakapin dahil sa pagdating nito. Akala niya kasi hindi ito uuwi dahil pinatayan ni Maximo si Manang ng telepono. Inilibot niya ang paningin niya. Wala na sa kusina si Katya. Mukhang umalis nang pumasok si Max dito. Inakay siya nito at pinaupo sa bakanting upuan sa kusina. May nangyari ba? Bakit umiiyak ka? Tumawag din si Manang na umiyak ka. Tapos naabutan pa kitang humihikbi sa lababo. Tell me, may nangyari ba? Tono ng pag-aalala ang naririnig niya sa tinig nito. Para tuloy gusto na lamang niyang umiyak ulit para magpaalo. Pero dahil nahihiya, pinigilan niya ang sarili. Nakasuot pa si Max nang dumating. Gusto niyang tanungin kung ano ang trabaho nito. Pero mas maigi sigurong hindi na siya mga ilam sa sariling buhay ng lalaki. Kahit naman kasi kasal na sila, ay madiing pinagdidikdikan ni Max na dahil lamang sa bata kaya sila nagpakasal.
Ayaw daw nitong maging bastardo ang batang dinadala niya, kaya pinakasalan siya. Nakakatawa na kahit tumutol siya, wala pa rin siyang nagawa sa huli. Nang mahimasmasan si Eileen, tsaka ito sumagot. Wala naman. Ani at umarko ang kilay nito. Umiyak ka tapos wala lang? Wala nga, nagpaalam lang naman kasi akong uwi muna. Tapos sinabi ni Manang na sabi mo raw na hindi ako pwedeng umalis ng bahay. Bakit? Anong gagawin ko dito? Ikukulong mo ko? Muli na namang gumaralgal ang tinig niya. Kaunting salita lang, parang gusto na namang tumulo ng kanyang mga luha. Sinabi ko lang yun kasi selfish ka? Bakit? Iniisip mo siguro na magpapakamatay ako, no? Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo? Hindi nga, di ba? Bakit ikukulong mo ko dito? Wala na ba akong kalayaang pumunta sa mga lugar na gusto ko? Sa pilitan mo kong pinakasalan tapos… Lower your voice. Can you? Kampanting sambit nito tsaka lumingon sa daan palabas ng kusina dahil baka may nakikinig. Bakit? Kahit ba magsalita ngayon bawal na rin? Ano pa ang bawal kung ganun, Max? Sabihin mo. Doon na siya naiyak, napahagulgol na parang nasaktan talaga ng sobra. Gayong wala namang sinabi si Max na kung ano. Masyado talagang nagiging weirdo kapag buntis. Masyado na ring nagiging emosyonal si Eileen. Nagugulat na lang ito dahil tumutulo na pala ang mga luha. Kaunting salita lang, akala mo pinagagalitan. No, shh, tahan na. Wala akong sinabing… Hindi, gusto mong tumahimik na lang ako. Napahilot ito ng sentido at nagpipigil sa sarili. Siguro para hindi nito mapaiyak palalo ang asawa. Okay, sorry. Kung may nasabi man akong hindi maganda. Ano bang gusto mo? Say it. Susundin ko para tumigil ka na sa pag-iyak. Natigilan siya't natahimik. May kung anong iniisip. Gusto ko ng sampalok na hilaw. May bagoong na maanghang tsaka gusto ko ng duhat, singkamas at… Hey, wait up. Akala ko ba ang pag-uwi mo ang pinag-uusapan? Ayaw mo? Bakit? Sabi mo sabihin ko kung anong gusto ko. Bakit ganyan ka? Ang sama mo. Muling napahagulgol na naman si Eileen. At si Maximo napasabunot na lamang ng buhok dahil sa hindi maintindihang asawa. Para akong mababaliw sa'yo. Bulong na lamang ng lalaki. Kung hindi lamang talaga nagpipigil si Maximo ng inis, baka nilayasan niya na si Eileen. Bukod kasi sa mga hinihingi nito, napapaiyak din sa tuwing magkakamali ito ng sagot. Napapangiwi pa ito sa tuwing isusubo ni Eileen ng singkamas na may ketchup. Iniisip siguro nito kung anong lasa nun, pero sa mukha ng asawa, halatang sarap na sarap ito dahil bawat subo, napapapikit pa si Eileen. Nang matapos ang pagkain ng babae, dinala ni Max ang asawa sa OB. Congratulations! 4 weeks pregnant na ang asawa ninyo, Mr. Valdezer. Masayang wika ng OB na kausap nito. Umupo si Eileen sa hospital bed at inayos ang suot na dress na nakataas. Nagkatinginan pa nga sila ni Max. Thank you, Doc. Ang first trimester ay medyo maselan, kaya minumungkahi ko na laging mag-ingat si Mrs. Malakas naman ang kapit ng baby sa sinapupunan mo, pero kailangan pa rin nating makasiguro. Lumingon ito sa kanya. Okay, Doc, salamat. Tipid siyang ngumiti at sumagot. Ang pagiging moody ba ay parte ng pagbubuntis, Doc? Oo, kaya sana kung anong mga nais niyang kainin, sana'y pagbigyan mo. Makakabuti iyon sa buntis mong asawa. Pagpasensyahan mo na rin minsan dahil masyado yang nagiging emosyonal kahit maliit na bagay. Minsan kahit patayan mo lang ng ilaw, hahagulgul na yan. Napakunot na lamang ang noo ng lalaki. Halatang may kabang nararamdaman. May mga sinabi pa ang OB. Nagreseta rin ito ng vitamins para sa baby at sa kanya. Matapos nila sa doktor, sinamahan naman siya ni Max pauwi sa bahay nila ng kanyang ate. Tell them na bukas na natin itutuloy ang meeting. Just say it. May importante akong inaayos ngayon. Medyo tumaas ang tinig nito kaya nilingon niya na may nagtatakang muka. Kapapasok lang niya ng kotse at sakto rin nahahakbang si Max papasok ng sasakyan nang tumunog ang cellphone nito sa bulsa. Nang makita siya nitong nakatitig rito, agad nitong ibinaba ang hawak na cellphone at pumasok ng tuluyan sa sasakyan. Sino yun? Nagtataka niyang tanong. Wala. Maikli nitong sagot. Umarko ang isang kilay niya at hindi naalis ang tingin sa lalaki.
Don't mind it, hindi iyon mahalaga. Anitong muli nang makita ang kanyang reaksyon. Hindi na lang niya ito sinagot at ikinabit na lamang ang seatbelt. Let me help you with that. Nagulat na lang siya nang agawin ni Max ang hawak niya at ito ang nagkabit. Napakalapit nito sa kanya, lalo na nang hilahin nito ang karugtong ng seatbelt sa kanyang kanan. Ni hindi siya makahinga dahil baka kapag ginawa niya iyon, maamoy nito ang hininga niya. Tila nagkakarera ang 20 kabayo sa loob ng kanyang dibdib dahil katiting na lamang ang pagitan at magtatama na ang tungkil ng kanilang mga ilong. Napapikit siyang bigla nang titigan siya nito at nang mag-close ang seatbelt, doon lamang bumalik si Max sa kinauupuan nito. Habol na habol niya ang hininga dahil ilang segundo niya iyong pinigil. Hanggang sa ngayon ay dumadagundong pa rin ang dibdib niya. Kaya hinawakan niya iyon, baka sa paraang iyon, tumigil ang malakas na pintig ng kanyang puso. What's wrong? May masakit ba? Otomatikong tumingin siya sa gilid niya nang magtanong ang katabi niya. Mukhang napansin nito ang mabilis niyang pag-i-inhale-exhale. Ha? Wala naman. Tsaka niya ibinaling sa bintana ang kanyang paningin. May ilang minuto rin bago tuluyan silang nakarating sa bahay. Nakabukas ang gate nang maabutan nila. May kotse ring nakaparada sa gilid at kilala niya ang sasakyan. Kay Christian ang kotse na iyon. Mabilis na siyang pumasok ng gate. Nakawang ang pintuan kaya hindi na siya kumatok. Nakasunod lamang si Max at ang mga tauhan nito nasa labas lang ng bakuran at hindi na dumiretso papasok ng bahay. Ngunit natigilan siya sa nakita. Nanginginig ang kanyang mga kamay at namilog ang kanyang mga mata sa nakita. Elaine? Napansin siya ng mga ito kaya biglang naglayo ang mga labi ng dalawa. Ate, anong ibig nitong sabihin? Nauutal niyang usal. Elaine, sandali. Hayaan mo naman sanang makapagpaliwanag ako sa'yo. Ikaw ba ang babaeng nasa rest house ng hayop na yan noong nakaraan ha? Nagyuko ito ng ulo. Masamang tingin ang ipinukol niya kay Chris. Lumayas ka rito. Hayop ka. Pinaglalaruan mo lang kaming dalawa ng ate ko. Agad niya itong nilapitan, ngunit bago pa siya nakalapit ay si Max na ang pumigil sa kanya. Remember the doctor said. Bulong nito sa kanya. Kumalma siya dahil makakasama sa kanyang baby. Bakit? Ayaw mo ba akong maging parte ng buhay mo? Masakit bang makita na ang ate mo na ang bago ko at hindi ikaw? Pasensya ka na Elaine, dahil kung marunong kang magloko, mas magaling ako kaysa sayo. Akala mo ba hindi ko alam ang tungkol sa nangyari sa inyo ng lalaki mo ha? Nagulat siya at tumingin sa ate niya. Eto lang kasi ang nakakaalam ng nangyari. Masyado kang gandang-ganda sa sarili mo, pero marumi ka rin naman palang babae. Bago pa man ito natapos ang sasabihin, pinigilan na ni Max. Mabilis nitong tinulay ang pagitan nito at ng lalaki at walang ano-ano, hinawakan ng leeg ni Chris at dahan-dahang itinaas. Bitiwan. Sa dilim ng mukha ni Max, ramdam niya ang galit nito. Say it. Just say it. Malakas na tinig na umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Chris, Elaine, patigilin mo ang asawa mo. Baka mapatay niya si... Bakit? Ayaw mo bang makitang mawala ng buhay ang demonyong yan ate? Ganon mo ba talaga siya kamahal na pati kapatid mo'y niloko mo? Singhal niya rito. Pasensya na Elaine, mahal na mahal ko lang talaga siya, kahit noon pa. Hinayaan ko na kunin mo siya sa akin kasi nakikita ko kung gaano ka kasaya sa kanya. Pero Elaine, ako kasi ang nauna eh. Hindi ko na rin kayang magkunyari na masaya ako para sa'yo. Kahit ang totoo, pinipilit ko lang ang aking sarili. Nagulat siya. Tinitigan niya si Max. Mukhang nakuha naman iyon agad ng lalaki kaya marahas nitong ibinaba ang nahihirapang humingang binata. Sunod-sunod na pag-ubo ang ginawa nito. Nilapitan ito ng ate niya at tinulungan itong tumayo. Kunin? Paano ko kinuha sa'yo ang gagong yan? Tsaka di ba wala ka namang ibang naging BF kundi ang lalaking ama ng anak mo? Si Christian ang ama ni Prudence, Elaine. Para siyang nabato sa kinatatayuan dahil sa narinig niya. Inayos ni Christian ang sarili at hinawakan ng kamay ng kanyang ate. Akala ko'y madadala kita at makukuha ko ang gusto ko. Pero naunahan ako ng gagong yan. Turo nito kay Max. Nag-igting ang bagang niya lalo na nang umisi ito.
Gwapo nga ito pero masyadong mahangin. May kaya ito't may 2 pagmamay-aring gasoline station. Pero sa kayabangan nito, parang nagsisisi siyang minahal ito. Nakayuko lang ang ate niya. Parang wala itong pakailam kahit pinagtatawanan siya ng ex niya. Ano ba ang pinagyayabang ng asawa mong hilaw na yan? Parang niloloko ka lang niyang mayaman na yan eh. Siguro ay kulang pa ang sahod niyan para ipasweldo sa mga dala niyang bodyguards. Eh ako, alam mo kung anong meron ako, Elaine. Tapos ipinagpalit mo ko sa lalaking hindi mo nga alam kung anong trabaho. Kung ako sa'yo, hiwalayan ko na yan. Walang kwenta. Pinasadahan niya si Max. Biglang natakot sa nagbabagang mga mata nito. Nakakuyom din ang mga kamao. Hinawakan niya ito sa braso. Hindi niya na ito sinagot dahil baka mapano pa ang anak niya sa tiyan kapag nakipagtalo sa mga ito. Magsama na kayo. Sana hindi mo pagsisihan ng lahat ng ito, ate, na mas pinili mo ang gagong yan kesa sa kapatid mo. Napahikbi ang kanyang ate. Hindi naman ako pumipili sa inyong dalawa, Elaine. Mahal kita bilang kapatid ko at mahal ko si Christian bilang ama ng anak ko. Aalis na ako. Sana pagbalik ko wala na ang lalaki mo. Salamat na lang at nagtiis ka pala. Sana sinabi mo agad para alam ko. Hindi yung lolokohin niyo pa ako para magawa ninyo ang mga kasalanan ninyo. At ang mga sumbong mo sa hayop na yan, ate, malaking tulong para sa paghihiwalay namin. Salamat ha. Pumihit siya paharap kay Christian. At ang nangyari sa amin ni Max, hindi ko yun pinagsisisihan, Christian. Kesa sa'yo ko ibigay ang sarili ko. Mahangin ka na nga, mayabang ka pa. Ikaw ang walang kwenta. Buliyaw niya rito. Tuloy-tuloy ang paghakbang niya palabas ng gate. Hindi niya na namamalayan na hawak pa pala niya ang braso ni Maximo. Is that true? Nasa labas na sila ng gate nang magtanong ito. Doon lang din niya binitiwan ang braso nito nang malingunan niya. Ang ano? You know, yung parang nahihiya pa itong sabihin. Yung ano? Tumaas ang isa niyang kilay. Na hindi mo pinagsisisihan ng nangyari sa atin. Bigla na lamang siyang natuod sa kinatatayuan niya. Teka, nasabi niya ba yun? Ha? Ano kasi? Yung hindi pala totoo? Tila, nadismaya ang tinig ni Max. Hindi ano lang, yung ngunit hindi niya na naituloy ang sasabihin nang kabigin siya nito para sa isang masuyong halik. Max! Just stay still. Nakatingin ang ex mong mahangin sa atin. Bulong nito at nang marinig yun, ikinawit niya ang 2 kamay sa batok ni Max. Imbis sana ay kakausapin niya ang kapatid, hindi na lamang niya ginawa. Tumalikod siya, dala ang hinanakit rito dahil mas pinili ng ate niya ang ex niya kaysa sa kanya na sarili nitong kadugo. Hahayaan na lamang niya ang mga ito kahit pa masakit sa kanya. Hindi sa nagsiselo siya, sadyang nalulungkot lamang. Nagtataka nga siya kung bakit hindi na siya halos apektado kay Chris. Gayong noon, mahal na mahal niya ito. May parte pa naman ng puso niya na medyo masakit. Hindi rin naman maiaalis iyon lalo na at ilang araw pa lamang silang nagkakahiwalay. Tsaka minahal niya ito. Pero siguro dahil sa kahanginan at kayabangan nito, natabunan na ang dating pag-ibig niya para rito. Bakit kaya ngayon lang niya napansin ang negatibong ugali nito? Masyado yata siyang nag-focus sa mga magagandang ipinapakita nito sa kanya. O sadyang ginagawa lang iyon ni Chris dahil sa mga tulong niya na ibinigay rito. Kung hindi kasi sa tulong niya, hindi ito makakabili ng rest house sa Tagaytay. Hindi rin ito mapapalago ang gasolinahan at madadagdagan ito ng isa pang branch. Kung susumahin, napakalaki ng naitulong niya dahil araw at gabi siyang nagtatrabaho noon para mabayaran ang loan sa bangko na inutang nila ni Chris. Pero dahil nawalan ito ng trabaho, ay siya na lamang mag-isa ang nagbayad dahil kung hindi niya babayaran, siya ang makukulong dahil nakapangalan sa kanya ang utang. Siguro kung babawiin niya lahat ng naitulong niya, kulang pa ang lahat ng naipundar nito dahil mag-iisang taon na rin kasi itong walang trabaho at umaasa na lang sa negosyo. Pero dahil buntis siya, palalampasin muna niya ang lahat, tsaka na siya gagalaw kapag nakapanganak na. Isa pa may sarili rin siyang problema at hanggat maaari, ayaw muna niyang mag-isip ng kung ano-ano. Magdadalawang linggo na rin simula nang mangyari ang komprontasyon sa kanila ng kanyang ate. Simula din noon, hindi na rin siya umuwi, lalo na ngayon at napapadalas ang pagsusuka at pagkahilo niya.
Kababangon lang niya. 10:00 ng umaga nang siya ay magising. Nagising na siya kanina pero natulog na naman. Wala talaga siyang lakas para bumangon pero nang tumama ang sinag ng araw sa mga mata niya, napilitan siyang tumayo para iayos ang kortina. Tinignan niya ang wall clock. Ano? 10:20 na agad? Bulalas ni Elaine tsaka pumasok ng CR para maghilamos. Ang ganda ng tulog niya kaya pati oras hindi niya na napansin. Matapos magpalit ng damit, mabilis lang siyang nagsuklay tsaka lumabas. Nagugutom na kasi siya. Habang palabas ng kwarto, nakita naman niyang papasok si Katya sa silid sa kanang pasilyo. Matalimang paninitig nito sa kanya. Hindi na lamang niya iyon pinansin at diretso na siya sa kusina. Hindi na siya dumaan sa silid ni Max dahil alam naman niyang lagi iyong maagang umaalis kaya sigurado siyang nakaalis na rin ito. Magandang umaga po manang, bati niya nang pumasok sa kusina. O magandang umaga rin iha, gising ka na pala, gusto mo ba ng kape? Anito habang naghihimay ng gulay sa mesa. Milo po ang akin manang, ako na po ang magtitimpla. Teka, tulog pa ba si sir? Hindi kayo nagkasabay bumaba ah. Nagulat siya doon at titinigil ang paglalagay ng Milo sa baso. Narito pa ho siya? Ay oo, lasing na lasing yun. Siguro mag-aalas 4 na nang makauwi. Kakagising ko lang nang mabungaran kong hindi na halos makaakit ng hagdan dahil sa kalasingan. Parang bigla siyang nag-alala. Ganun ho ba? Puntahan ko na lang ho. Sabi niya, tsaka tinapos ang ginagawa. Binuhat niya ang baso at tumalikod. Gisingin mo na ang asawa mo para sabay na kayong magagahan. Wika pa ni Manang. Habang paakyat, dahan-dahan ang bawat galaw niya upang hindi matapon ng baso na may Milo. Mainit pa iyon kaya todo ingat siya. Didiretso na siya sa silid ni Max para ito'y gisingin. Pero habang palapit sa pinto ang nakaawang, nakaramdam siya ng kakaiba. Para siyang kinakabahan. Hindi niya naman malaman kung bakit dahil walang dapat ikakaba dahil wala naman silang pinagtalunan ni Max. Sadyang nahihiya lang siyang makipag-usap rito. Simula kasi nang nangyari ang halikan sa pagitan nila, hindi na siya nito kinausap. Kadalasan ay ito na ang umiiwas. Kung tatangkain man niyang pasukin sa silid nito, talagang nanginginig ang kanyang tuhod. Sir Max, napakagwapo niyo talaga. Narinig niya ang pamilyar na boses mula sa loob ng kwarto ng kanyang asawa. Please, may kiliti ako dyan. Muling halinghing ng babae kaya agad niyang binuksan ang pintuan na hindi man lang kumakatok. Doon nanlaki ang mata niya. Si Katya habang nasa ibabaw ni Maximo, nakayakap ito sa walang damit na lalaki. Nahulog ang hawak niyang baso. Ano ba? Bakit pumapasok ka ng walang... Mabuti na lang at hindi naabot ng tilamsik ng mainit na Milo ang paa niya. Dali-daling umalis si Katya sa ibabaw ni Max nang siya ay makita. Parang libu-libong karayom ang dahan-dahang tumutusok sa puso niya. Gumalaw ang lalaki sa kama at nag-inat ito ng mga kamay. Palipat-lipat din ito ng tingin sa kanilang dalawa ni Katya. Kita ang pagtataka sa mga mata. Nagtaka rin maging siya. Pero dahil sa galit, mabilis niyang tinawid ang pagitan nilang dalawa ni Max at isang malakas na sampal ang pinakawalan niya. Walang ya kayo. Dumagundong ang tinig niya sa buong silid na yun, pero si Max animoy takang-taka dahil sa ginawa niya. Wait, para saan yun? Galit at pagtataka ang naaaninag niya sa mukha nito, hawak ang pisngi niyang sinampal. Nagtatanong ka pa? Nagka-amnesia ka kaagad? Nasa ibabaw mo na ang hitad na yan? Turo niya sa babaeng nasa unahan. Hindi mo pa alam? O baka sa sobrang sarap, hindi mo na napansin nang pumasok na ako? Hiyaw niya kahit pasunod-sunod ang pagtulo ng mga luha. Tinignan nito si Katya. Anong ginawa mo? Direktang tanong nito na may nanlilisik na mga mata. Sir, kasi... Sir, ano pong nangyayari? Narinig ko pong sumigaw si Ma'am Elaine. Pumasok si Manang at si Katya agad ang tinitigan. Mabilis na isinuot ng babae ang damit. Katya, inulit mo na naman ba? Napakawalang yamo talagang babae ka. Halika nga rito. Nay, aray! Kinaladkad nitong bigla ang babae at bago sila lumabas, sunod-sunod itong yumuko at humingi ng paumanhin.
Sorry Iha, pasensya ka na. Hindi na talaga ito mauulit. Hindi na po sir, patawad po talaga. Naluluhan nitong hinging paumanhin. Takang-taka siya dahil hindi niya alam kung ano ba talaga ang nangyayari. Parang wala pa rin pumapasok sa isip niya. Animoy blanco na hindi niya alam kung bakit at ano ba ang nangyayari. Hanggang sa hinila ni Manang Adel si Katya palabas. Marahas ang paghila nito sa buhok ng babae. Halatang galit na galit ang matanda na hanggang sa paglabas ng silid, naririnig pa rin niya ang bulyaw nito sa anak. Nang maramdaman niyang tumahimik na sa pasilyo sa labas, tsaka rin siya humakbang paalis ng kwarto. Ngunit hindi pa nga siya tuluyang nakakalabas sa silid ni Max, naramdaman niya ang kamay nito na humawak sa kanyang braso. Wife, please wait a minute. Let me explain everything to... Bitaw! Madiin niyang usal. Galit siya't hindi niya alam kung bakit o para saan. Alam naman kasi niya na dahil lamang sa bata, kaya sila ikinasal. Pero kahit na, galit siya o baka nagsiselos, kung ano man ang dahilan, isa lang ang sigurado siya. Galit na galit siya ngayon. Agad nitong binitiwan ng braso niya at nagtaas ng dalawang mga palad na animoy sumusuko. Please, kahit pakinggan mo lang ako. Tumigil ka. Muli niyang pigil rito. Pinipilit niyang maging kalmado pa rin kahit sa loob niya talagang sasabog na siya sa galit. Tumahimik naman ito, mukhang natatakot din o sadyang ayaw lang talaga nitong magalit siya o umiyak dahil makakasama sa kanilang baby. Aalis na ako dito. Aniya, tsaka ito tinalikuran. No, hindi mo pwedeng gawin yan. Agad siyang sinundan ni Max habang patuloy ito sa pagsasalita. Mali ang iniisip mo. Hindi ko alam na nasa kwarto ko ang babaeng yun. Lasing ako at hindi ko talaga naramdaman ang ginagawa niya. Masakit ang ulo ko't. Pinipilit nitong magpaliwanag pero mabilis na siyang pumasok sa kanyang silid at inilak yun upang hindi makapasok si Max. Narinig pa nga niya ang sunod-sunod nitong pagkatok. Wala na siyang pakailam basta ayaw niyang makausap o marinig man lang ang paliwanag ng lalaki. Unti-unti na ring nanlabo ang paningin niya dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Pinipigil pa sana niyang wag tuluyang pumatak ang tubig sa mga mata niya. Pero huli na, impit ang ginawa niyang pag-iyak, pilit na pinapatahan ng sarili. Pero ano ba ang magagawa niya kung talagang nasasaktan siya? Sobrang sakit sa dibdib na kulang na lamang sumabog ang puso niya sa pagpipigil sa kanyang galit. Masakit ang puso niya, napahawak siya sa dibdib. Parang naninikip iyon na tila hindi siya makahinga ng maayos. Sa huli, kumawala ang hagulgol para kasing sobrang sakit sa loob kapag pinipigilan ng galit. Inilabas niya ang mga luha na parang walang katapusan sa pag-agos. Siguro'y uuwi na lamang siya't hindi na babalik. Bakit ba kasi siya nandito? Una sa lahat, hindi niya ito ginusto. Kung nagpakamatay siya o naituloy niya ang balak noon, baka wala siya sa lugar na ito ngayon at hindi nasasaktan ng ganito. Kahit todo ang pag-iyak niya, naririnig pa rin ni Elaine ang mga katok buhat sa pintuan. Alam niyang si Max iyon dahil sa boses nito. Hinayaan na lamang niya at patuloy lamang sa paghagulgol. Mas masakit pa yata ang nangyari sa kanya ngayon kaysa makitang naghahalikan ng ex niya at ang kanyang ate. Mas masakit pa ito kaysa sa nakita niyang may ibang babae ang ex niya at ate niya pa iyon. Hindi niya alam kung bakit sobra-sobra siyang nasasaktan. Nagtataka rin siya. Siguro ay mahal niya na rin si Max. Hindi kasi siya magkakaganito kung hindi at baliwala lamang ito sa kanya. Pero sabihin man niyang mahal niya ang asawa, si Max ba? Ganon din? Para siyang mababaliw dahil sa mga katanungan sa isipan. Tumigil lamang si Elaine nang mapagod ito sa pag-iyak. Hindi na rin namalayan ng babae na nakatulog na pala ito. Nagising na lamang si Elaine nang maramdaman ang pagdampi ng malamig na hangin sa kanyang balat. Kinusot-kusot niya ang mga mata, tsaka niya inilibot ang paningin sa paligid. Kaagad siyang bumangon at isinara ang floor-to-ceiling window nang muling umihip ang hangin. Nakabukas pa naman ang aircon. Tinungo niya ang CR para maghilamos. At nang tumingin siya sa salamin ay makapal na eyebags agad ang bumulaga sa kanya. Namumula din ang mga mata niya dahil sa pag-iyak niya. Nang makapaghilamos, lumabas siya ng banyo. Wala si Maximo.
Hindi man lang ito pumasok para aluin siya. Siguro nga wala talaga itong pakialam sa kanya. 12:45 PM na nang masulyapan niya ang wall clock, kaya siguro nagugutom na siya. Lumabas na siya ng kwarto. Kailangan niyang kumain dahil wala pa siyang kinakain mula kanina. Ngunit nang palapit na siya sa unang baitang ng hagdan, gano'n na lamang ang kanyang gulat nang makita ng dalawang mga mata niya ang pagsampal ni Maximo kay Katya. Nakatayo ito sa harapan ng lalaki. "Sir, maawa ka. Hindi na po mauulit. Alam niyo naman po, di ba, na mas nauna ako kay Elaine. Mahal na mahal kita, sir. At alam mo yan, kaya kong gawin ng lahat, mapansin mo lang ako. Please, sir, ako na lang." Ngunit bigla itong napaupo sa sahig nang muling pakawalan ni Maximo ang isa pang palad. "Sir," naluluha nitong usal. Dahan-dahan siya sa paghakbang upang hindi mapansin ng mga naroon ang kanyang paglapit. Ngunit hindi pa rin ito nakawala sa mga mata ni Katya. "Ikaw, kasalanan mo to. Kung bakit kasi dumating ka sa buhay ng lalaking mahal ko." Bigla siya nitong tinakbo. Nakita ni Maximo kaya maagap itong sumunod kay Katya na mabilis tumayo at siya'y tinakbo. Walang yaka. Babalik pa sana siya sa taas para lumayo kay Katya. Ngunit hinablot nito ang braso niya at hinila pabalik. "Katya, stop it!" Sigaw ni Maximo. Ngunit bigla na lamang siyang na out of balance at ang isang paa hindi nakatapak sa step ng hagdan. 6 na hakbang pa mula sa baba ang siyang kinahulugan niya. Nasaluman siya ni Max, ngunit huli na nang maramdaman niya ang mainit na likidong dahan-dahan na umaagos sa kanyang hita. "Dugo, Max! Ang baby natin!" Hanggang sa unti-unti siyang napapikit at nawalan ng malay sa sobrang takot sa nakita. Habang nasa tapat ng ER, hindi mapirmi sa kinatatayuan si Maximo. Walang humpay ang kaba sa kanyang dibdib. Kasalanan niya ito. Kung hindi sana siya naglasing last night, edi sana hindi nangyari ang lahat ng to. Ilang gabi na rin siyang naglalasing dahil kapag hindi niya ginawa at umuwi siyang normal, baka hindi niya mapigilan ang sarili at mapasok niya si Elaine sa silid nito. Simula kasi nang tumira ang asawa niya sa mansyon, ay gabi-gabi na siya kung maligo ng malamig. Kung minsan, nagbababad siya sa malamig na bathtub para humupa ang init sa katawan. Ilang linggo rin siyang ganito at noong 1 linggo lang siya nagdesisyon na maglasing na lamang imbis na ipaligo ang init sa katawan. Halos gabi-gabi rin kung pigilan niya ang sarili upang hindi siya makagawa ng labag. Kahit nakasikasal sila ni Elaine, nangangamba pa rin siya na baka magalit ito kapag may ginawa siya rito. Alam niyang isang aksidente lamang ang nangyari sa kanila ng babae sa hotel. Ngunit simula noon, hindi niya na nakalimutan si Elaine. Lalo na't alam niyang siya ang nakauna sa babae. Ipinahanap niya kung saan at ano ang kumpanya na pinagtatrabahuhan ng babae. Pero ayon sa PI na kinuha niya, ay nasa ibang bansa raw ito. Ilang beses din siyang bumalik sa pinagtatrabahuhan nito, ngunit hindi man lang niya nakita ang hinahanap. Noong palabas siya ng hotel, nagmamadali siya noon dahil tumawag ang kanyang PI na nakauwi na nga raw si Elaine. Galak at pagkasabik na masilayan muli ang tanging maaaninag sa puso ng lalaki. Ngunit hindi sinasadya na ang nakabanggaan sa labi ng hotel ay ang siya palang hinahanap. Sinundan ni Max si Elaine at nagduda na siya agad nang magsinungaling ito sa receptionist na nasa labi. Kita niya rin ang pamamaga ng mata nito at mahahalata ang pagkaaligaga. Sigurado siyang may nangyari kaya hindi niya na ito nilubayan hanggang marating niya ang rooftop at nanlalaki ang mga mata nang makita ang babae na nagtakang umakyat sa pader. Nang maisip niya ang nais nitong gawin, hindi na siya nagdalawang isip na ito ay pigilan. Alam niyang ito ay magagalit pero pinilit niyang ikulong si Elaine sa mismong hotel room niya upang maisip ng babae na mali ang gagawin nito. Ngunit mas nagulat siya nang bigla itong magduwal. Nagtaka at kinabahan siya. Doon na rin pumasok ang posibilidad sa isipan niya na baka buntis ito at nang malaman niya ang totoo, tila nagdiwang ang kanyang puso. May dahilan na siya para mapasa kanya ang babae pero nasaktan siya nang ito ay umayaw. Ginawa niyang dahilan ng baby para ito ay pumayag at nagsinungaling na pwede naman silang maghiwalay matapos nitong maipanganak ang bata. Pero isang kasinungalingan lamang iyon
Ang totoo, hinding-hindi niya napakakawalan si Elaine. Pero nang makita niyang nagalit ito at nasaktan nang malamang ang ate nito ang babae ng ex ni Elaine, ay parang sumikip ang dibdib niya sa isiping baka mahal pa rin ito si Chris. Kaya siya na itong kusang dumistansya. Isa pa, ayaw niyang ma-stress si Elaine dahil bawal iyon lalo na sa mga buntis. Pero hindi niya akalaing aabot sa ganito ang lahat dahil lamang sa kabaliwan ni Katya, kaya ito nangyari. "Max, nasaan ang kapatid ko?" Napukaw ang pagmumuni-muni niya nang dumating si Sandra. Kasama nito ang ex ni Elaine. Hindi siya lumingon o kahit tignan man lang ang mga ito. Nasa loob pa. Tipid niyang tugon rito. Hindi pa ba siya nakakalabas? Ano bang nangyari? Pag-aalala nitong muli. Hindi na siya sumagot. "Sinaktan mo siguro, no? Ikaw pala tong walang kwenta eh." Sabat ni Chris na nasa tabi lang ng babae. Doon niya itinaas ang ulo. "Anong ginagawa niyan dito? Paalisin mo yan kung ayaw mong pareho ko kayong palayasin." Tinignan ito ni Sandra. "Chris, wag ngayon. Nasa panganib ang kapatid ko't baby niya. Umalis ka muna." Malumanay na sambit ng babae. "Yang lalaking yan ang palayasin mo dahil kasalanan niya kung bakit na hospital si Elaine." Sarkastikong wika nito sabay turo sa kanya. Nasa unahan lang ang kanyang tauhan at parang wala nang maraming usapan, sumenyas na siyang paalisin ng lalaking katabi ng kapatid ng kanyang asawa. "Ano ba, bitiwan niyo ko? Hindi niyo ba ako kilala? Ako ang may-ari ng HT gas station. Mayaman ako kaya bitiwan niyo ko." Pagpupumiglas at sigaw ng lalaki, ngunit tuloy pa rin ang mga tauhan niya sa pagkaladkad sa lalaki. Napapakagat labi na lang si Sandra habang tinitignan ng kasama nito na palayo ng pasilyo. Naupo ito sa upuang nasa tabi ng pasilyo at tahimik na naghintay. "Pasensya ka na, Max, kung medyo matigas ang ulo ng kapatid ko. Lumaki kasi kaming walang mga magulang at namuhay ng dalawa lang kami. Sana wag mo siyang pababayaan. Alam kong mahal mo siya. Sana'y ingatan mo si Elaine gaya ng pag-iingat ko sa kanya. Kung may nangyari man sa amin ng kapatid ko, sa'yo na ako humihingi ng tawad. Baka kasi hindi ko na iyon magawa sa mga susunod na araw." Naiiyak nitong sabi. Hindi siya tumingin rito. "Alam kong kasalanan ko na nasaktan siya. Namumuhi siya at alam ko yun. Una pa lang bago ko ginawa ang kasalanan ko sa kanya. Pero ginawa ko yun para mailayo siya kay Chris. Dahil alam kong wala namang maidudulot si Chris sa kanyang mabuti. Niloloko lang siya at ginagawang gadasan. Alam ko yun noon pa. Isa pa, hindi na rin ako magtatagal, Max. Kaya gusto kong makakita at makahanap siya ng totoong lalaking magmamahal sa kanya. At ikaw yun. Ramdam ko yun kahit hindi pa kita lubos nakakilala." Napahikbi itong muli. Pinunasan nito ang luha at nagpatuloy sa pagsasalita. "Kapag nawala ako, malalaman din niya kung bakit ko inagaw sa kanya si Chris." "Mr. Maximo?" Otomatikong pumihit sa harapan ng mga mata ng lalaki. Maging ito ay nagulat din nang makita kung sino ang doktor na lumabas mula sa ER. "Tito Dario?" Aniya rito. Agad lumapit ang maedad na lalaki at nagagalak itong yumakap sa kanya. "Long time no see, iho. Bakit ka nandito?" Kumawala ito sa pagkakayakap sa kanya. "My wife, tito. Nasa ER siya ngayon. Yun bang isinugod kanina?" Hindi siya sigurado pero sumagot pa rin siya. "Yes, tito. Kamusta siya? Is she okay? Yung baby namin ayos lang ba?" Sunod-sunod niyang tanong rito. Huminga muna ng malalim ang doktor bago ito sumagot. "Maayos na siya. Hindi ko alam asawa mo pala yun." Sumilay ang saya sa kanyang labi. "Opo, tito. Pwede ko na bang makita ang asawa ko?" "Ililipat na siya, Max. Mabuti na lang at naisugod mo agad sa hospital ang mag-ina mo. Dahil kung inabot pa ng ilang minuto, baka tuluyang nalaglag ang baby ninyo. Pasalamat na lamang at malakas ang kapit." Nakahinga rin siya ng maluwag. "Salamat po, tito." "It's nothing. Yung hotel mo, kamusta? Simula nang mawala ang kapatid ko, hindi na rin tayo nagkita. Last na nakita ko nung burol ni Darren." "Oo nga, tito. But the hotel is doing great. Alam nyo naman hong wala sa pamilya natin ang lumalagapak sa lupa." "Oo nga naman. Good to hear that, Max. Sige, pwede mo nang puntahan ngayon ng asawa mo. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka, ha?
o kapag nagising na ang asawa mo. Nang tumalikod ang Tito Dario niya, tinakbo niya agad ang private room na sinabi ng may edad na doktor. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwartong iyon at nang makapasok ay si Elaine agad ang kanyang tinitigan. Tulog ito at may dextrose sa kaliwang pulso. Para itong anghel habang nakapikit. Napakaganda ng asawa niya. Ang sabi ng tito niya anumang oras ngayon, magigising na ito kaya hindi siya umaalis sa tabi nito. Si Sandra ay nakaalis na matapos nitong sabihin sa kanya ang lahat. Maging siya'y naaawa rin sa babae dahil may stage 4 brain cancer pala ito. Kaya pala pumayat ito at halatang haggard pero dahil sa makeup halos hindi napapansin. Oo, arestuhin siya. Magkita kamo kami sa presinto. Aniya sa kabilang linya. Ibinaba niya ang tawag pero isang segundo lang muli na namang may tumawag. Yes? Cancel all my meetings this week. Kailangan ako ng asawa ko. We're here in the hospital now. I said all. Mas importante ang asawa ko kesa sa hotel na yan. Just do it. Magkita na lang kamo kami sa korte. Oras na may gumalaw ng trabaho ko. Isa pa, I am the owner of Casablanca Hotel after all. Kaya wala silang magagawa. Buliyaw niya bago pinatayan ng cellphone ng kausap. Huminga siya ng malalim bago pumihit paharap sa kama ng kanyang asawa. Ngunit nabato siya sa kinatatayuan nang makitang nakaupo na pala sa kama nito si Elaine at tahimik na nakikinig sa kanya. Gulat din ang makikita sa anyo nito. Ikaw ang... How are you? Are you okay? Anong gusto mo? Agad niyang pinutol ang sasabihin nito. Hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ng mukha nito. Bakit hindi mo sinabi? Please, huwag ka na munang mag-isip ng kung ano. Nagugutom ka ba? Bibili ako, anong gusto mo? Hindi ko alam na ikaw ang... Shh, stop talking. Baka mabinat ka. Magpahinga ka na muna. Ang sabi ng doktor, maayos na raw ang baby natin. Pero kailangan mo na munang magpahinga. Nang marinig iyon ni Elaine, nakahinga din ito ng maluwag. Pero kahit na ganun, ay hindi niya maiwasang magulat dahil sa narinig kanina. Akala niya, simpleng binata lang ito. Akala niya sakto lang ang yaman. Ngunit hindi pala, isa pala itong bilyonaryo. Si Max ang nag-asikaso sa kanya at ni minsan hindi siya nito iniwan kahit isang saglit lamang. Hanggang sa makalabas sila ng hospital ay hindi siya pinababayaan ng kanyang asawa. Nalungkot lang siya nang hindi man lang dumalaw ang kanyang ate. Talagang ang wala itong pakailam sa kanya. About Sandra, dumalaw siya nung nasa ER ka pa pero umalis din siya agad. Panimula ni Max nang nasa kotse na sila pauwi. Bakit umalis siya? May importante daw kasi nga ayusin. Nalungkot siya bigla. Mas importante pa rin talaga sa atin niya ang ibang bagay kaysa sa kanya. Kailangan niya nang tanggapin na wala talaga siyang halaga rito. Pagdating sa mansyon, si Max pa rin ang umalalay sa kanya. Wala na sila manang at naroon lamang ang dalawang bagong kasambahay. Nagtaka naman siya. Nasaan si na Manang, Max? Agad niyang tanong rito. Umalis na si Manang Adele. Si Katya nakakulong. Gulantang siya sa narinig niya. Sunod-sunod ang pag-agos ng mga luha sa mga mata niya. Hindi akalain ni Elaine na nawalaan ng maaga ang kanyang ate Sandra. 3 buwan na rin ang lumipas nang biglang makatanggap siya ng tawag mula sa kapitbahay nila na patay na ang kanyang ate. Para siyang sinakluban ng langit at lupa nang iyon ay malaman. Mabuti na lamang at 4 na buwan na ang pinagbubuntis niya at hindi na rin siya masyadong maselan. Si Max ang nag-asikaso ng lahat, simula sa burol ng ate niya hanggang sa ito ay mailibing. Ito ang naging sandalan niya sa bawat oras na sobrang nalulungkot siya. Alam niya kahit hindi umamin si Max, mahal din naman niya ito noon pa man. Sadyang ayaw lang niyang aminin dahil ang ipinagpipilitan niya ay ang ex-boyfriend niyang si Chris. Si Katya ay pinalabas niya na ng kulungan dahil nakiusap si Manang Adele na hindi na muling guguluhin ni Katya ang buhay nilang mag-asawa. Matapos nun, umuwi ang mag-ina sa Cebu kung saan ang probinsya ng mga ito. Naawa sana siya dahil nawalan ng trabaho si Manang. Pero para sa kaayusan ng lahat, hindi na pinabalik ni Max ang mag-ina. Binigyan na lamang nito si Manang Adele ng kapital para sa isang negosyong nais nitong ipatayo.
Tulong na raw yun ni Max sa ilang dekadang pagtatrabaho ng matanda sa pamilyang Baldizer. Isa pa, nais na rin niya ng katahimikan kaya niya pinalabas si Katya. Nangako naman ng babaeng hindi na babalik pa. Nang mamatay ang ate niya, kinuha ni Chris ang pamangkin niyang si Prudence. 4 na taon na ito ngayong May 26. Miss na rin niya ito. Gusto niya sanang malaman kung saan dinala ni Chris ang bata pero pinigilan siya ni Max dahil sabi nga nito, anak nito ang bata kaya siguradong hindi nito pababayaan. Umaasa siyang sana ganun nga. Dahil wala na ang rest house ni Chris sa Tagaytay, binili niya na iyon at maging ang gasoline station nito ay nagsara na rin. Ang sabi ng mga nakakakilala kay Chris, nalulong daw ito sa sugal at sa bawal na gamot kaya naubos ang negosyo. Naisin man niyang magdiwang, hindi rin niya magawa dahil sa kanyang pamangkin. Kung wala na ang negosyo ni Chris, ibig sabihin wala rin itong pinapakain sa anak nito. Pero matatag talaga ang sabi ni Max, hindi pa babayaan ng ama ang anak nito. Sana makita ko na si Prudence ate. Ituro mo siya sa akin. Alam kong nahihirapan ng anak mo. Bulong niya bago nagsindi ng kandila. Nag-alay din siya ng maikling dasal at isa pang mensahe bago nagpaalam. Ituro mo yung anak mo sa akin ate. Doon niya naramdaman ang malamig na hangin na dumampi sa balat niya. Animoy may biglang yumakap sa kanyang katawan. Pumikit siya tsaka nagpaalam na aalis na. Matagal na pala ang sakit nito, hindi man lang nito sinasabi sa kanya dahil ayaw siguro nito na mag-alala pa siya rito. Pagdating niya ng sasakyan ay si Max na ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Araw-araw nitong iniingatan kahit nga siguro paglalakad niya, bantay sarado rin ito. Hanggang sa daan, nakahilig siya sa balikat ni Max. Tahimik lang din ang asawa niya habang kaharap ang laptop. Alam niyang abala ito sa trabaho pero mas inuuna siya nito sa lahat ng oras kaya nga lagi siyang nagpapasalamat na itong taong ito ang nakabuntis sa kanya. Max, sandali. Mabuti na lamang at nahawakan ng lalaki ang laptop at hindi iyon nalaglag. Nagulat pati ang driver kaya ito napatigil sa pagmamaneho. Agad niyang binuksan ang pinto at lumabas ng kotse. Si Max ay sumunod rin sa kanyang likuran. Pro? Baby? Nauutal niyang sabi nang makita ang isang batang madungis at walang tsinelas. Naglalakad ito sa tabi ng kalsada habang nanghihingi ng limos. Bigla itong tumingin sa kanya. Tita Mami? Halos madurog ang puso ni Elaine nang mamukaan at makilala siya ng bata. Agad itong yumakap sa kanya at napahagulgol. Tahan na, bakit ka nandito? Nasaan ang daddy mo? Bubuhati niya sana ang bata. Ngunit si Max ang kumuha sa bata at ito ang bumuhat. Nagtaka man ang bata pero sumama pa rin ito. Iniwan niya po ako dito, sabi babalik siya. Hindi naman po pala. Nag-igting ang bagang niya. Para itong anak ng taong grasa dahil sa kasuotan at itsura. Sinabi ng bata ang lahat at abot langit ang galit niya kay Chris. Mukhang inabandona ng hayop ang anak nito. Napakawalang kwentang lalaki. Sinabi niya kay Max na ampunin nila si Prudence. Pumayag naman ito at iniayos agad ang documents sa abogado. Sa ngayon, maayos na ang buhay ng kanyang anak o kanyang pamangkin. Inako na nila itong kanila ni Max at ito ang naging kanilang panganay. Pinalitan din ang apelyido at sinunod sa apelyido ni Max. Thank you po. Ngumiti si Max at hinalikan sa noo ang bata. Nakaupo sila sa gazebo habang nakatingin sa mga batang naghahabulan. 4th birthday ngayon ni Pro at isang malaking salo-salo ang ginawa nilang mag-asawa. Thank you, Mami. You're welcome. Aniya at muli itong tumakbo, bit-bit ang laylayan ng suot na gown na pink. Napakagandang bata, kamukha ng Mami Sandra. Thank you sa lahat, Max. Bulong niya rito. Basta para sa iyo at sa anak natin. I love you. Nagdadalawang isip pa siyang sabihin iyon. Tuloy ay nautal siya. Mukhang nagulat ito dahil bigla na lang siyang hinawakan sa balikat at iniharap siya sa dako nito. Really? Nangingislap ang mga matang tanong nito. Sunod-sunod na tangwa ang pinakawalan niya. I love you. This time, hindi na siya nautal. Hindi ito sumagot at kinabig na lamang siya bigla tsaka hinalikan sa kanyang nakaawang na mga labi. Wala na siyang mahihiling pa.
Isang buhay na sobra-sobra sa nais niya. Isang asawang gagawin lahat para sa kanya at sa mga anak na ibinigay sa kanya. I love you so much, wife. Ngumiti siya at muling nagpaangkin sa mga labi ni Max. Ilang buwan pa bago siya manganak. Matapos nun, tsaka sila magpapakasal muli ng kanyang asawa.